Nagkakalabuan ng Amerika at Iran sa usapang pangkapayapaan dahil dito muling sumipa ang pandaigdigang presyo ng langis. Live mula sa Mandaluyong nangungun sa balita si News 5 Transportation Correspondent Gerard de la Peña. Gerard, magkano ngayon ang tinaas ng langis sa world market? Jiggy, sa ngayon yung isa sa mga benchmark natin, yung WTI crude ay nasa $97 per barrel at yung Brent naman ay nasa $103 per barrel. Mas mataas yan kumpara din sa mga nagdaang araw dahil nga dito sa pahayag ni US President Donald Trump na hindi katanggap-tanggap sa kanya yung counter-offer ng Iran para dito sa peace deal. So ang sinabi ng Iran ay number one, gusto niya matanggal yung mga sanctions sa kanila at payagan na silang makapag-export ulit ng langis. At pangalawa, gusto nila makontrol pa rin yung Strait of Hormuz na alam naman natin daanan ng 20% ng supply ng langis sa buong mundo. At ito palagay ko, ito yung pinaka-importante sa pangatlo. Hindi pumayag ang Iran na talagang tanggalin na o baliwalain na yung kanilang nuclear program. So sabi ni President Trump, hindi ito katanggap-tanggap, kaya ang resulta, ang reaksyon ng merkado ay tumaas ang presyo ng krudo sa world market. Jiggy. At pagdating sa lokal na presyohan, Gerard, ano ang sinasabi ng mga sources mo? Nako, Jiggy, bukas may dagdag bawas tayo. Ito, sabi na mismo ng Department of Energy, bukas itataas ng halos 50 sentimos ang kada litro ng gasolina. Pero may rollback naman tayo sa diesel na mahigit 9 pesos per liter at yung kerosene naman ay 13 pesos per liter yung ibababa. At may dagdag ko lang din, Jiggy, sinabi ng Department of Energy na yung inventaryo natin ng langis ay may average na 50 days. So, isipin, tatagal pa ito ng 50 days dito sa buong bansa. Jiggy. At pagdating dun sa usapin ng ayuda ay nabigyan na ba lahat ang mga tsuper? Jiggy, bale ngayong araw na ito ay nagsimula ulit o pinagpatuloy ng Department of Social Welfare and Development yung pagpapamigay ng ayuda para doon sa mga TNVS drivers, mga delivery at saka mga motorcycle taxi riders. Ito yung mga riders na at mga TNVS drivers na wala doon sa listahan doon sa mga naunang pagpapamigay. Kung maalala natin, Jiggy, na antala ng about 2 weeks itong pagpapamigay ng ayuda ng DSWD dahil kailangan linisin yung listahan na galing sa LTFRB at doon sa mga transport network companies. Ang naging problema kasi dito, Jiggy, yung pangalan ng ibang mga driver ay nagka-doble-doble at ang mas masaklap dito, Jiggy, ay mas marami yung wala. So simula ngayong araw nito, ine-expect ng DSWD hanggang sa siguro 2 or 3 weeks pa ay 410,000 drivers and riders yung kailangan nilang mabigyan ng tigpa 5,000 pesos na ayuda. At ang target din ng DSWD sa May 20 ay mabigyan na ng lahat ng sektor ng transportasyon at aabot sa 10 billion pesos yung ilalabas na pera ng ahensya. Pakinggan natin yung pahayag ng isa sa mga nakausap nating rider. Mahirap yung sa pang-araw-araw na sa gasolina kasi doon din kami lagi kami nasa kalsada kasi. Ang hirap nung pagkay mataas yung gasolina. Tapos magbababa sila, magkano lang. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Gerard de la Peña live mula sa Mandaluyong. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.